At nagbabalik pa rin po kami dito sa Pinoy MD. Ngayon naman, tutukan natin ang inyong pong mga katanungan pangkalusugan sa ating Facebook page. Doc Oye, are you ready? Oh yes. Eto na, Super Doc. ready. Mula po kay Aris April J. Roan Gonzalez, ano ang gamot sa tonsillitis, Doc? At saka normal ba daw na tumatagal ito na mahigit na 1 linggo? Aris, alam mo yung tonsillitis o pamamaga ng tonsils. Yung tonsils actually, Connie, maraming hindi nakakalam. Ito po ay bahagi ng ating immune system. No? So ito yung nagtatrap actually ng kahit sinong gustong pumasok sa ating katawan, no? Sa pamamagitan ng sa hangin o kaya sa ating bibig, no? So whether viruses or bacteria. So kaya siya namamaga, no? Kasi yung pamamaga or inflammation, yun yung protective na response ng ating immune system, Aris. Kadalasan 90% of the time, Connie, yung tonsillitis is secondary to viruses, no? But kung medyo mahina yung ating immune system, pwede itong magtuloy-tuloy na magkaroon ng tinatawag nating secondary na bacterial infection na lalong nagpapatagal ng lagnat. Ito naman mula kay Rochelle Gabriel, posible bang magka-UTI ang mga bata? Posible, di ba? Oo naman. In fact, sa bata, palaging nako-consider, Connie, pagka-urinary tract infection sa bata, it's always considered as complicated, lalo na kung ito ay paulit-ulit. No? Right. So, may pangangailangan na imbestigahan pag ang isang bata ay merong recurrent UTI. Pagpapaulit-ulit, Rochelle, ang urinary tract infection ng isang bata, importante na kumonsulta sa iyong pediatrician or sa eksperto, yung tinatawag naming urologist. Oo. Okay. At ito naman, general question lang ang susunod natin, na tanong. Kapag may myoma ba, does it necessarily follow na tumataba ka o nagkakaroon ka ng imbalance? Siguro magiging cause para sa paglobo ng iyong katawan. Well, yung myoma, yan yung pagtubo ng bukol sa loob ng matres ng isang babae. Malaking factor niyan ang hormone imbalances. In fact, it's an indication na yung balanse ng dalawang major na hormones ko ninyo bilang babae, yung estrogen at saka progesterone, ay hindi na balanse. Ang estrogen also, ang epekto niya sa katawan ng isang babae, may tendency itong mag-retain ng tubig. Okay. No? Kaya yung babae feels bloated o parang ang bigat ng kanyang pakiramdam. No? So kaya nakakadagdag din ng timbang. Remember, ang timbang natin ay 60% niyan ay tubig. Alright, marami kaming natutunan. Thank you very much, Doc. At thank you po sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga katanungan sa aming Facebook page. Huwag ho kayong bibitiw dahil magbabalik pa rin po ang Pinoy MD. Diyan lamang po kayo.